Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat for our third reading for the day. Buksan na muna po natin ang ating mga kandila bago po natin ulit makalimutan. Ayan. Ayan. So, kamusta po kayo? Napanood nyo na po ba ang ating first, second, third, and fourth reading? Bago po tayo nagkaisip tayo. Bago po tayo manood naman ng ating third reading, kailangan tayo po ay napanood na po natin ang ating mga readings of the day, no? Kaya talagang maayos po nating panoorin ang mga bawat bawat reading natin, ang first, second, third, and fourth kahapon at ang first, second ngayon bago po kayo tumalon dito sa third reading using our Angel Oracle, no? Angel Therapy Oracle cards. Ito naman po ang gagamitin natin ngayon to make sure kung ano po ang ating makikita sa ating third reading of the day, no? Palasahin lang po natin maigi para tingnan po natin kung ano po ang makikita natin dito po sa ating third reading of the day. Tingnan po natin kung ano ang mga ating mapapansin, makikita, mai-interpret mula sa ating Angel Lover Oracle or ang ating Angel Therapy Cards Oracle, I mean. So makikita ko po, ang una po dito ay kinat po, no, yung kinat niya po sa inyo lahat ng mga old attachments niyo, lahat po ng yung relationship niyo po, kinat niya po lahat ng communication niyo, no. Lahat po yan ay kinat niya, lahat po yan ay tinanggal niya sa kanyang sistema, no. Parang isinara niya po ang inyong libro, sinara niyo po ang inyong libro ng ganun-ganun na lamang, no? Talaga pong hindi po siya nag-isip, no? Talagang hindi po siya nag-isip at hindi niya po inakala na hindi niya po makakalimutan, ano? Ang tao pong ito ay talagang nakaramdam ng matinding alam niyo yung nag-isip siya tapos hindi naman pala niya kaya, no? Ang akala niya po talaga is kakayanin niya po na wala ka sa buhay niya, pero hindi pala po, no? Talagang siya ay nakaranas ng alam mo yung pagkabagabag na naranasan niya ngayon, ay siya po ay talagang nahihirapan, ano? Hindi niya po akalain na sa mga oras na to ay makakaramdam siya ng ganyang klaseng mga pakiramdam, no? Naiisip niya po lahat ng past life niyong dalawa, lahat ng issues ng ginawa niya sa inyo, lahat po ng issues na create niya, no, para saktan ka, para mapagbigyan yung kanyang kahilingan na maging free, no? Talaga pong itong taong to so far ay talagang hindi po siya tumigil, no? At talagang naranasan niya po ang matinding pain, ano? Parang ginusto niya po ikaw tanggalin sa buhay niya, i-clear ka sa buhay niya, i-cancel ka sa buhay niya, no? Parang lahat po ay ginawa niya para lumayo sa iyo, no? Inom lang po ako sandali. Natutuyuan po kasi ako ng parang nawala po yung integridad niya sa iyo, no? Nag-suffer po yung kanyang integridad sa iyo at talagang sa nakikita ko po ay ikaw po ay malakas ang instinct mo, no? At talagang kinaya mo na lang po kasi sa totoo lang po
hindi niya po kayang tiisin lahat. Ngayon po, minamanifest niya po lahat ngayon, na bumalik sa dati. Minamanifest niya po na sana ay makalimutan mo daw yung kanyang mga kasalanan. Sana daw ay unti-unti mong makalimutan lahat ng mga nagawa niyang mali sa'yo. Sana daw ikaw mismo ay lumamig or ka na yung makapagpatawad ka, Sana daw ay mapatawad mo siya at lumambot pa din ang puso mo sa kanya. At mabigyan mo pa siya ng chance. Sana daw ay mapatawad mo siya, lumambot pa ang puso mo sa kanya at mabigyan mo pa siya ng chance, Kasi sa ngayon po, kung alam niya po kahit papaano mahal mo pa siya, pero sinishield mo lang daw yung sarili mo sa takot na baka ikaw ay masaktan, Talagang sa lahat ng nangyari, alam naman daw niya na ikaw ay parang inaano mo yung sarili mo, parang kiniklear mo yung sarili mo sa lahat ng pains na nabigay niya. Sinishield mo yung sarili mo sa maaari niya pang magawa at iba na daw ang tingin niya, ang tingin mo sa kanya, Nirelease mo na daw siya, nirelease mo na daw lahat at nilet go mo na daw lahat ng mga hindi magsuserve sa'yo ng kabutihan. Nilet go mo na daw lahat ng bagay na makakapagpasakit sa'yo. At dahil daw dyan, pati daw siya ay nilet go mo, Pati daw siya ay talagang hindi ka tumitigil at talagang pati daw ikaw ay talagang nirelease at nilet go mo. Pero sana daw someday be willing to forgive, Talagang sana daw ay mapatawad mo pa siya at sana daw ay wag mong hayaan na yung parang kasi dati parang ang feeling mo hindi mo po siya kayang ipalayuin, i-push away kasi hindi mo siya kayang mawala, pero naramdaman mo na it's time to let go, yung mga hindi mo kayang i-controlin, yung mga nagbablock sa heart's desire mo na mag-move on, ni-release at ni-let go mo daw po, Talagang sinasabi dito na ikaw daw ay nagkaroon na ng matinding parang pagkapagod, napagod ka na sa sitwasyon. And to tell you honestly, talagang ikaw daw ay yung lahat ng sakit na binigay niya sa iyo, lahat daw po ng takot ay tinurned mo sa mabuti, sa better place, sa mundo mo na wala ka nang magiging takot pang may manakit sa iyo, Sa totoo lang, ikaw po ay parang nagkaroon ng lakas ng loob, na mawala yung mga ganyan sa iyo at yun po yung kinakatakot niya, na mangyari po sa kanya yun, pero umaasa pa po to na sa intuition mo o sa iyong instinct, makita mo daw po na kahit papano ay talagang gusto niya pa rin naman daw talaga na maging maayos kayong dalawa, Lagi niya iniisip na may positive outcome pa naman daw dito sa inyong dalawa at hindi po siya bumibigay o nag-give up, Sinasabi niya na nakikita niya pa na mas mananalo daw ang energy ng pagmamahalan yung dalawa. At alam niya daw po na naging demonyong-demonyo ang tingin mo sa kanya. Pero sana daw makita mo sa puso mong masagot mo ang lahat ng tanong mo na hindi naman daw po siya ganyan kasama, At naniniwala po kasi siya na kayo ay soulmates and twin flame, Kayong dalawa daw po ay nasa maayos na
balang araw kayo daw po ay malalagay sa maayos na kondisyon at kayong dalawa ay magti-take charge ulit sa inyong relationship. Medyo babaguhin niya daw po ang tactics, no? Parang gagawin niya na take positively na give and take yung relationship nyo, no? Alam niyo po na wala ang respeto mo sa kanya, na wala lahat ng tiwala mo sa kanya, pero hopefully gusto niya pong ibalik sa iyo yan at gusto niya pong gusto niya pong ibalik sa kanya yung tiwala, although hindi ganun kadali. Gusto niya pong i-release mo rin lahat ng iyong worries, concerns, lahat po ng i-let go mo daw po yung mga pains na nabigay niya. Kasi alam niya pong hindi mo siya mapapatawad kung gano'n. Lagi mo daw pong piliin na lang muna yung positive na nakita mo sa kanya, o positive na magandang mga bagay na nangyari sa inyo dati, no? Wag lang daw po ngayon na talagang sa nakikita niya po ay nagkaroon ka po ng trauma, nagkaroon po ng panay masasakit po yung nangyari sa inyo. Kaya sabi niya po, no, find time to relax daw po, talagang iwanan ng lahat ng yan. At siya rin naman po, nagre-ready din naman daw siya na mapatawad mo siya someday. At talagang sabi niya po, babawi siya someday. Ito po ay energy ng taong nagsisisi talaga, no? At talagang masasagot din daw ang dasal niya sa tamang panahon, no? Ito po yung mga tipo ng tao na nagkaroon ng malaking kasalanan sa iyo, no? Ng malaking kasalanan sa iyo, at talagang hopefully ay nag-hope po siya talaga na siya ay mapatawad mo, no? Pero sa tingin ko po, sa nakikita mo, parang itong taong to sa tingin mo ay talagang parang tingin mo dito naging demonyo na, no? Parang hindi, alam mo na hindi niya kayang magbago, no? Talagang ikaw ay talagang naging aware ka po, no, na parang ginard mo na yung puso mo na mabait naman to nung umpisa. Talaga po siya ay nasaktan, nakasakit lang po talaga siya sa iyo, no? Pero technically itong taong to, pag ginusto niya pong magbago, ay mababago naman po ang lahat, no? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, bina-vacuum away niya pa yung takot niya na lumapit sa iyo, na makipag-usap sa iyo ng walang ka-pride at ego. Malay mo, dumating din po yan at dadating din po yan sa tamang panahon. Okay, so that's it for your third reading for the day. Sana daw isang araw mapatawad mo pa siya at mabigyan mo pa siya ng chance. Kung ikaw po ang tatanungin ko sa mga oras na ito, no, pakisagot po sa comment nyo down below. Mapapatawad mo pa po ba siya kung nakita mong siya ay sincere na lumapit sa iyo at talagang nakita mo po talaga na siya po ay talagang lumalapit sa iyo at buong pusong humihingi ng tawad? Bibigyan mo po ba siya ng chance? Ayan po ang tanong ko sa inyo sa araw na ito. Okay, for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That is my only official and legit FB account. Yan, maraming salamat po sa inyo. And nilabas ko din po dyan yung fake account ng Lady Elena para po kayo ay maging aware. Mabigyan ko po kayo ng babala na yan po ay may kalokohan, ano, at talagang nang-i-scam at nang-hahack ng inyong mga account. So be careful po, no? Ingat po kayo, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. And sana po kayo po ay nasa mabuting kalagayan lahat ngayon, ano? At sana po ay bigyan nyo ako ng like, comment down below, and click the bell para lagi po kayong updated at mabigyan kayo ng notification every time po na meron tayong bagong videos, no? Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you, no, na who will give me a super thanks for this video, I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart. And please, no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel para tayo po ay makapag-ipon at makipag-ipon po tayo at yung ating
One Love a Day para sa ating matatanda ay magawa natin ng mas maayos, mas maganda at mas marami po tayong mapasaya. So maraming salamat po sa inyong lahat, and God bless you all. And to my ever loyal, solid, faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Maraming salamat po sa suporta nyo. We are now approaching 18,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. And lagi ko pong bilin sa inyo is just to live one day at a time. You do 3 things that will make you happy for the day. Enjoy yourself, forgive yourself, and sabi ko nga po sa inyo, self-love is still the best love of all, no? Bonus na lang po kung tayo ay bigyan pa ng pagmamahal o suklian ng ating pagmamahal. Pero tayo po ang may obligasyon para sa ating mga sarili. Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, you have to be grateful that we are still alive. Gumising po tayo na may buhay pa, no? At may chance na baguhin ang ating mga maling nagawa sa ating mga sarili. And of course, you always have to remember that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik para sa 4th reading of the day for your bonus reading. Pero I hope, no, napanood nyo muna po yung 1st, 2nd, 3rd, 4th, no, marami pa po ang hindi nakakapanood ng 3rd and 4th reading dahil late ko na po yung mga in-upload. So sana po ay mapanood nyo muna po sila bago po kayo lumagtaw sa 1st, 2nd at ngayon sa 3rd reading na ito, ha? So maraming salamat po sa inyong lahat. Magbabalik po ako for our 4th and bonus reading of the day. Maraming salamat po and God bless you all. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo, ayan po yung number niya, ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na ire-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari. Ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao.
pero maging aware po sana kayo. Tulungan niyo po ako. I-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa. No? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.